Okay, before anything else, I would like to welcome Daddy Yankee sa pamilya ng Diyos. Welcome to the family of God through the Lord Jesus Christ, Daddy Yankee. Si Daddy Yankee po ay isa pong rap artist mula sa Estados Unidos na iniwan niya ang kanyang profession bilang singer para maglingkod sa gawain o maglingkod sa Panginoong Hesukristo. Good decision, good decision. Sabi po ng Bible, seek first the kingdom of God and all these things shall be added. Alam po ba ninyo, ang maganda po sa pagiging born again Christian, pag nakilala na natin si Jesus at naging born again na tayo, alam natin na yung mga kinahuhumalingan ng mundo, yung mga pinupurso ng mundo, yun po ay ia-add na lamang sa atin. Ina-add lamang yan. Okay? Dahil alam ng Panginoong Hesukristo, alam din naman natin na lahat ng bagay lumilipas. Hindi natin pwedeng gawing everything o lahat-lahat sa atin ng mga bagay ng mundo sapagkat lahat po ng yan ay dilipas. Kahit gaano kaganda ang kotse mo, ang bahay mo, achievements mo, lahat po yan ay lilipas. Kaya, good decision, Daddy Yankee. Welcome to the family of the Lord Jesus Christ. Anyway, si Daddy Yankee po ang may hawak ng longest running number 1 sa Billboard Hot 100, yung Despacito, na ito po ay nag-chart way back 2016. Proceed na po tayo sa topic natin. Medyo mixed emotion ako this morning. Meron pong nangangaral dito po sa YouTube. Actually, hinahamon niya ang finished work ni Jesus. Parang, sabi niya, akala kasi ng iba, sabi niya, ang pinatawad lang. Sabi niya, akala kasi ng iba, pinatawad lahat ang kasalanan nila. Hindi, sabi niya. Ang pinatawad lang daw ay yung past sins natin. Pero yun daw iba, you have to work for it. At na-realize ko po na siya po ay member ng isang kulto na yung kultong yan, tinatag po ng isang witch. Alam niyo yung witch? Yeah, parang witch ang tawag sa kanya. Ewan ko lang po dahil marami pong, hindi ko na po papangalanan yung sekta na yan. Pero kulto po yun. Nakakalungkot for them. Pag nakakarinig po tayo ng mga ganun, wag natin patulan. Pero ako po may tendency kanina, ganda ng gising ko and then pinanood ko, akala ko kasi Christian vlog, nalaman ko, wala pa siguro 2 minutes na nagsasalita siya, alam ko kulto na Paul. Okay? Sapagkat, nakalagay po talaga sa Bible, lahat ng kasalanan natin, past, present, future, pinatawad na pong lahat by the blood of the Lord Jesus Christ. Kasi very powerful po yung blood ni Jesus para magpatawad ng ating mga kasalanan. At hindi na po ako gagamit ng iba pang talata, isa lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish. Makinig po mabuti. Will not perish, but will have everlasting life. Ngayon, ilagay natin yung konsepto ng sinasabi niya na ang pinatawad lang daw yung past sins mo. Pagkatapos yung susunod daw, you have to work for it. Di masisira yung not perish dun sa talata. Hindi po ba? Kasi ang sabi dun sa talata, ang maglalagak sa Panginoong Hesukristo ng pananampalataya, hindi na magpe-perish. Tapos kung itutuloy mo yung basa sa 17, sabi niya, hindi dumating ang anak ng tao sa mundo para hatulan ng mundo, kundi para iligtas ito. So marami mako-contradict kung ganun yung paniniwala. Ang paniwala nila, pinatawad lang daw yung past sins mo, no, nang manampalataya kay Jesus. Pero yung mga future daw, tatrabahuhin mo raw yun. Would you believe that? Lord, kako, ayan ang pinaka-blasphemy po. Blasphemy. Kalapastanganan po yung ganyan turo. Sapagkat sa Biblia, maliwanag po yung John 3:16. Hindi na po ako gagamit ng ibang mga talata kasi hindi po worth it na patulan yung ganon. John 3:16 lang po ang pantapat mo. Kasi nakalagay doon, will not perish, but what? Will have everlasting life. Nung araw po, ang mga tao, kaya ang daming dapat i-perform. Like, mag-aalay ka ng mga tupa. Tapos, kung medyo maliit yung kasalanan mo, mag-aalay ka mga birds, no? Sa temple. Basahin mo yung aklat ng Leviticus. Pagka rami-raming reticus o mga requirements, no?
na, wow, ang hirap-hirap maligtas nung Old Testament times. At malamang, itong mga taong ito, yan ang gusto nila ng paraan ng kaligtasan. Hayaan po natin sila. Kasi, sabi ng ganyan, kung kayo, kaya ng aklat ng Galacia, kung kayo na ninanais nyong maligtas sa pamamagitan ng mga gawa, hiwalay kayo kay Kristo. Maliwanag po yan sa Galatians chapter 3. O ngayon, you foolish Galatians, sabi ni Pablo, nagsimula kayo sa Spirit and now you're ending up in what? The flesh. Ibig sabihin ng the flesh dito, yung gumagawa ka uli para sukat ikaligtas mo. That's wrong. Dahil ang kaligtasan po ay si Jesus Christ lang. Kaya pag nabasa mo ang Book of Leviticus na pagkahirap-hirap para Leviticus, tapos tumalong ka sa Book of Hebrews, makikita mo na ang Panginoong si Kristo lang kaligtasan, magpapasalamat ka talaga. You will end up thanking Jesus and say, Lord, thank you, Jesus, thank you very much po. Sapagkat dahil po sa inyo, dumali ang lahat. Yes, thank you kay Jesus. Madali bang maligtas? Yes, sobra. Pero, bakit madali po ba ang maligtas? Alam niyo kung bakit? Sapagkat walang kasing halaga. Very precious yung buhay ni Jesus. Dahil walang nilalang sa mundo ang pwedeng magligtas sa kanyang sarili. Maliban sa Panginoong Jesucristo lamang, ang tanging pwedeng magligtas sa mga tao. Di ba? You cannot. Kahit sino sa mundo, hindi kaya iligtas ang kanyang sarili. Anyone, who among us na pwede iligtas natin sa sarili? Hindi pwede. Si Jesus lang po ang may kakayanan na magligtas sa atin. Kaya salamat. Ang gagawin lang natin ngayon, manampalataya tayo sa Kanya. Paano ba yung mananampalataya? Ano ba ang pananampalatayanan mo? Na namatay siya sa cross para bayaran ang kasalanan mo. Yun. That's the gospel. At matutulad ka roon sa katabi niyang magnanakaw. Nakita niya ang glory ng Panginoon. Sabi niya, Lord Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus sa kanya, I love this very dearly from the heart. Sabi niya, I'm telling you right now, you will be with me in paradise. Sa akin, mas striking sa Tagalog, Panginoon, alalahanin po ninyo ako kapag ka naghahari na po kayo. Sumagot ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Naluluha ako pag nababasa ko po. I love that. Sobra. Pinakita po dyan, sa krus ng Kalbaryo, merong 3 cross. Amen? At yung 2 krus sa paligid niya, sa tabi niya, nagre-represent ng buong sangkatauhan. 2 grupo ng tao. 2 grupo lang po ng tao sa mundo. Ang mga ligtas at ang mga hindi ligtas. Ang mga born-again Christians at ang mga unsaved. Yung magnanakaw na humingi ng tawad, nire-represent niya tayong mga born-again Christians. At yung magnanakaw na tinuya ang Panginoon at hindi nanampalataya, nire-represent niya ang mga unbelievers. Anong grupo ka doon? Anong grupo ka doon? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Tanungin mo ang sarili mo mamaya nga bago ka matulog. Anong grupo ka ba? Saved or unsaved? Born again Christian or unbeliever? Thank you. And Jesus truly loves us all.